Senado. Dahil dito sa labas, ang mga punong sacerdote. May dala silang bilanggo na ang pangalan ay Jesus na taga Nazareth. At bakit nadala sa akin ang taong ito? Ang mga punong pari ay may batas at hukuman. Hindi malinaw ang kanyang kasalanan. Ngunit ayon sa balita, siya raw ay nagtuturo ng kakaibang aral sa bayan. Isang malubhasa sa batas ni Moises at sinusunod ng maraming mahihirap. Ang mga punong pari ay nalubhasa rin sa kanilang batas at hukuman. At kung bakit kailangan pa nilang kabalahin ng Roma. Kilala din ang tao ito sa mga gawain itinuturing ng ilan na himala. Kung gayon, hindi krimen ang himala. Maliban na lamang kung ang katotohanan mismo ang kanilang pinatatakutan. Kumanda ka, haharapin natin ang mga punong pari. Mga punong pari, bisperas ng Pasko ngayon. Abala ang lungsod sa paghahanda. Ngunit kayo'y narito sa aking palasyo at nagdala pa kayo ng isang bilanggo. Bakit? Ano ba ang kanyang kasalanan? Kamatayan ang narapan sa taong to. Kayo ang tagapagturo ng batas. Bakit hindi ninyo hatulan ayon sa inyong kautusan? Gobernador, ayon sa aming utos, wala kaming kapangyarihan humatol ng kamatayan kanina. Kamatayan! Kamatayan ang hinihingi ninyo. Bakit? Ano ba ang kasalanang sapat upang pumatay ng tao? Ang taong ito ay tinuturing namin mapaghimagsik. Ang kanyang turo at kilos ay nagbubunsod ng kaguluhan sa ating bansa. Mga punong pari, isang karpintero mula sa Nazareth ang magpapabagsak sa Imperyong Roma? Napakalakas naman ang inyong takot. O baka ang sarili ninyong interes ang inyong kinatatakutang mawala. Gayon pa man, papasukin niyo siya upang aking masiyasan. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tingnan mo ang iyong sarili. Sugatan at duguan. Gayong hindi ka pa man nahahatulan. Yan ba ang sarili mo talaga? Kung may ibang nagsabi sa iyo po tungkol sa akin, Hindi ang Hudyo. Ang mga kababayan mo at ang mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Bakit? Ano bang kasalanan mo? Ano ba sa mga kautusan nila ang nilabag mo at nais ka nilang ipapatay? ang kaharian ko ay mula sa sanlibutan. Kung ito ay nasa daigdig, ipinagtanggol sana mo ng aking mga tagasunod. Ngunit ang kaharian ko ay wala ito sa lupa. Kung gayon, isa kang ang hari. Ikaw na nagsabi ako'y tanga. Ito ang dahil kung bakit ako naparito sa daigdig upang magsalita sa katotohanan. Ang sino mang nasa palit ng katotohanan ay nakikinig sa aking tinig. At ano ang katotohanan? Tingnan mo. Sa mundong itong mas mabilis pa kumalat ang kasinungalingan kaysa tama.
Sinisiyasat ko siya. At wala akong makitang pagkakasala sa kanya. Sinilin lang niya ang mga tao! Inaangkin niya siya ang Mesiyas! Ipinagbabawal niya ang pagbabayad ng buwis sa Cesar. Itinuturo niya suwayin ang pamahalaan. Sandali! Nasaksiyan ba ninyo mismo ang mga pinagsasasabi ninyo? O narinig lamang ninyo? Ang kasinungalingan kapag paulit-ulit nagmumukhang katotohanan. Gayunpaman, hindi pa rin ako maniniwala sa mga sabi-sabi. Hindi mo masapat na ang kanyang influence ay lumalaki. Sinusundan siya ng mga taong dukha, ng mga taong may sakit, at ng mga taong itinakwil ng lipunan. Kung hindi mo siya hatulan ng kamatayan, maaaring mawala sa kontrol ang ating bayan at maging ang aming kapangyarihan ay maaaring malagay sa panganib. Mga punong pari, hindi batas ang ipinagtatanggol ninyo, kundi ang pansarili ninyong mga posisyon. Narinig kong siya'y taga-Galilea dahil siya kay Herodes at hayaang siya mumatol.